Ang mata ng Masa Task Force po, na-registered po yan sa Security and Exchange Commission noong 2015 bilang isang non-government organization. Noong 2016 po, pumasok po ako bilang advisor ni Kuya Sam, ang aming presidente sa mata ng Masa Task Force o MMTF. Noong 2016 po, ako po ay member po ng Sakrami po dito sa tinatawag nilang samahan ng mga non-government organization na pinangunahan naman ng ating kuya na rin, si Kuya Eliezer Bungabong. Bilang advisor po ng mata ng Masa Task Force, ipinakiusap ko po kay Kuya Eddie Bungabong kung pwede sana maisama siya o ma-accredit ang MMTF sa Kamkrame sa Association of Chief of Police Non-Government Organization. Bilang isang tao po na naniniwala po sa kakayahan ng ating mga NGO, nakita ko po ang MMTF ay napakaganda ng kanilang advokasya. Itong advokasya ito nagbigay sa akin ng inspirasyon para tulungan sila at makapagbigay ng konting payo lang naman kung anong dapat nilang gawin. Noong araw PCRD pa, meron pong tinatawag na ACPI na kung saan doon ina-accredit yung mga non-government organization. Ang totoo niyan, talagang hindi ko akalain na aabot na 10 taon to yung MMTF. Kasi nung una, nung umpisa, parang iilan lang kami. 10 piraso lang yata o 15. Pero ngayon, hindi ko na alam, napakalaki po ng bilang. Ang leader dapat may commitment talaga Kasi kapag ang leader walang commitment, walang mangyayari dyan. At yun ang nakita ko kay Kuya Sam. At nakita ko na lagi ko sinasabi sa kanya, Kuya Sam, pag sumali ka dyan sa Kamkrame, siguraduhin mo, gastos yan, effort yan. Kasi alam mo naman dyan na kailangan pag pinatawag kayo, pumunta kayo. Pag may activities ng PCRD noon, dapat may tao kayong pupunta. At isa nga, subukan nga yun nung pangatlong taon, kaya dumating po sila sa mga miyembro. Suportahan po natin ang ating presidente dahil unang-una po, hindi niya po kakayanin mag-isa po. Kaya nga po task force yan Lumalawak yan. Kasi kung hindi po mabubuo yan, kasi ang NGO po, hindi po yan binubuo ng isang tao lamang. Kung meron kayong hindi pagkakaunawaan sa ating mga miyembro, kung meron po tayong hindi pagkakaunawaan, siguro po mag-usap muna kayo. At kung talagang hindi po magkasundo, lumapit na ako sa pamunuan ng MMTF na pwede niyong lapitan, ikonsulta, o kaya doon sa mga presidente natin sa bawat chapter, dapat doon pa lang ayusin na. Kasi kung doon pa lang di na maayos, konting bagay, dadali mo pa sa taas. Siyempre, another problema pa yan, magbibigay pa ng effort yan para sa ating presidente. At tama naman na dapat tugunan niya bilang Pangulo po ng MMTF, dapat tugunan niya rin po. Pero hanggat maaari, ang i-advise ko lang po bilang advisor na rin po ng MMTF, pag-usapan niyo po. Kung meron di pagkaunawaan, lahat naman na pag-uusapan naman yan Sa mga bagong sasali po, subukan nyo po ang MMTF. Kasi po, subok na po ito at nasubukan na namin ng MMTF po. Hindi po tatagal yan ng 1 dekada kung hindi nagkakasundo, lalo na ang mga namumuno hanggang sa pababa. Sa ngayon po, ay napakalaki na po ng MMTF, umabot na Luzon, Visayas at Mindanao. At isa po sa magandang balita ay meron na po tayong mga member na kung saan sa iba't ibang panig ng bansa. Sa abroad po, meron na po tayong member international. Panalangin po natin ang MMTF po na hindi po lamang umabot to ng 10 taon, kundi tumagal pa ito dahil itong 10 na to, unang hakbang pa lang to, 1 dekada pa lang po. Mabuhay ang MMTF-II. 1 dekada na po tayo para sa Diyos, para sa bayan at sa pamilyang Pilipino.